Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Habang lumilipas po yung mga araw ay lalong numinipis naman at lalo tayong napapalapit sa 2028 presidential election. Kaya po usap-usapan ngayon ito pong mga lumalabas na survey patungkol po sa 2028 presidential candidates na kung saan ay may mga pangalan na lumulutang na mga matutunog na maglalaban-laban, kagaya nga po nitong si Vice President Sara Duterte na kamakailang nung nakarang araw ay nagdeklara na siya po ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 at may mga matunog din na pangalan kagaya po ni Mayor Leni Robredo, Senator Riza Ontiveros at ito pong si Senator Rapi Tulfo at may mga ilan pa po na gusto ng ating mga kababayan na kumandidato bilang Pangulo sa 2028. So ngayon po mga kababayan ay ihahatid ko po sa inyo dito pong ginawang survey ng Tangerie. Ginawa po nila itong survey na ito noong Mayo 8 pa po sa taong kasalukuyan 2026. So babasahin ko po sa inyo post nitong PH Fans Club updates. Ito po yung kanilang balita mga kababayan. VP Sara top 1 pa rin sa 2028 presidential survey. So si VP Sara daw po yung nangunguna, number 1 na napupusuan ng ating pong mga kababayan na magiging susunod na presidente sa 2028. So ituloy natin mga kababayan. Batay sa pinakahuling survey ng polling firm ng Tangerie noong Mayo 8, 2026, nananatiling nangunguna sa Presidential Preference Survey para sa halalang 2028 si Sara Duterte sa kabila ng bahagyang pagbaba ng kanyang puntos kumpara sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita ng resulta na matatag pa rin ang kanyang suporta lalo na sa Mindanao at Visayas. Mga rehiyong matagal nang itinuturing na baluarte ng pamilyang Duterte. So talagang nakakalamang talaga kung pag-uusapan ay mga lugar o mga baluarte ng mga kakandidato. Nakakalamang itong mga Duterte, mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Visayas at sa Mindanao. Samantala, patuloy namang lumalakas ang suporta para kay Leni Robredo, partikular sa Bicol. Siyempre, taga Bicol yan si Leni Robredo, natural. Malakas dyan si Leni Robredo, mga bayan, sa Bicol Region at Metro Manila, habang si Rapi Tulfo ay nagpapakita rin ng malaking puwersa sa Central at Northern Luzon sa ilang hypothetical head-to-head match-ups. Nakikitang mas nagiging dikit, mas dikit ko no mga kababayan, yun pong laban ni Duterte at ni Tulfo. Indikasyon na maaaring maging mas mahigpit ang takbo ng 2028 presidential race sa mga susunod na taon. Ibig sabihin mga bayan, dumidikit daw yun pong Tulfo dito sa Duterte, humahabol mga kababayan. So kung kayo pang tatanungin mga kababayan, lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, sino ba yung napupusuan po ninyo na gusto nyo maging susunod na presidente sa 2028? Sara Duterte, Leni Robredo, or Rapi Tulfo? Sabay na natin si Riza Ontiveros. Sino po sa kanila yung napupusuan po ninyo na magiging susunod na presidente pagkatapos ni BBM? Ituloy natin yung pagbasa. Lumabas din sa survey na mayroon pa ring 6% ng mga botante ang hindi pa nakakapili. Ibig sabihin, undecided pa sa mga kung sinong kandidato na kanilang
pipiliin. Hindi pa sila nakakapag-desisyon. Mahalaga ang grupong ito dahil maaari silang maging swing voters na posibleng magbago sa magiging direksyon ng halalan habang papalapit ang eleksyon. Kasama rin sa mga nabanggit sa survey sina Risa Hontiveros at John Vic Rimulya, bagamat mababa pa ang kasalukuyang porsyento ng kanilang voter preference. Gayunpaman, ayon sa mga political observers, maaga pa para maging pinal ang takbo ng laban dahil maaari pang maapektuhan ang opinyon ng publiko ng mga isyu tulad ng ekonomiya, accountability, impeachment issues at performance ng kasalukuyang administrasyon. So ito po, makikita niyo po sa screen yung mga porsyento na kanila pong nakuha. Ito po mga bayan. Yung nakuha pong porsyento base po sa dito sa ginawang survey ng Tangeray noong Mayo 8, ang nakuha pong porsyento nitong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay 39%. Makikita niyo po sa screen. At sinundan po ito, pumapangalawa si Mayor Leni Robredo na mayroon pong nakuhang 27%, mga kababayan. At pangatlo, itong humahabol daw na si Rapi Tulfo na may nakuhang 25%, mga kababayan. At itong si Senator Risa Hontiveros, pang-apat po, ay nakakuha lamang ng 2%, 2% lamang. Napakalayo, mga kabayan, napakalayo ng agwat ni Risa Hontiveros dito kay Vice President Sara Duterte. At yung panglima ay ito pong pambato siguro ito ng administrasyon. 1% po yung nakuha ni DILG Secretary John Vic Rimulya, 1% po, mga bayan. At yung undecided nga po ay 6% po. So, yung mga binasa ko po, yun po yung nakuha nilang porsyento base po dun sa ginawang survey ng Tangeray noong Mayo 8. So ngayon, tingnan naman po natin ito pong survey na ginawa po ng Pulse Asia. Ayan, ipinost ko ito nitong Metro PH 2 days ago na. Ayan, yung kanilang captions, Sara leads in the 202, siguro 2028 to, Pulse Asia Presidential Survey. Ayan. Ito po yung mga porsyento na kanilang nakuha. Pulse Asia, Sara leads in 2028 Presidential Survey. Ayan. So, yung nakuha po ni Vice President Sara Duterte ay 43%. At itong si Mayor Leni Robredo ay 27% nga po. At Rapi Tulfo 19%. At Bam Aquino, kasali si Bam Aquino dito sa survey ng Pulse Asia. Bam Aquino 6%, mga kababayan, at Risa Hontiveros 2%. John Vic Rimulya 1%, mga kababayan. So dito lang po sa Luzon, kasama dito yung Bicol region, kaya mataas dito si Leni Robredo. Yung nakuha pong porsyento ni Leni Robredo dito po sa Luzon ay 44%. So hindi pa po naka 50%, wala pang kalahati na nakuha si Mayor Leni Robredo dyan sa kanyang baluarte dyan sa Bicol. At pumapangalawa si Rapi Tulfo, mayroon pong 26%. At pangatlo po si Sara Duterte na mayroon pong 16%. At pang-apat Bam Aquino 7%. Pang-lima Risa Hontiveros 3%. John Vic Rimulya 2% po dyan sa Luzon. So dito naman po tayo sa Visayas, mga kababayan. Baluarte daw ito ng mga Duterte. Tingnan po natin. So yung nakuha pong porsyento ni Vice President Sara Duterte dyan sa Visayas, basis po sa inilabas na resulta ng Pulse Asia,
Ayan, sa Visayas po, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroon pong 60%. So, lampas kalahati po yung nakuhang porsyento ni Vice President Sara Duterte kumpara kung Baluarte po yung pag-uusapan ha. Kung Baluarte po, si Leni Robredo dyan sa Bicol, 44% lang, hindi naka 50%, wala pang kalahati. Pero itong si Vice President Sara Duterte dyan sa kanyang Baluarte sa Visayas ay 60%. Lampas kalahati po yung nakuhang porsyento ni Vice President Sara Duterte. At itong si Leni Robredo sa Visayas po ay 16% po yung kanyang nakuha. At ang pangatlo, Rapi Tulfo, 11% lamang po yung kanyang nakuha sa Visayas. Si Bam Aquino, 8% dyan sa Visayas. Risa Hontiveros, 2%. At John Vic Rimulya ay 0% yung nakuhang boto niya dito sa Visayas. Ayan, tungo naman po tayo dito sa Mindanao, mga kabayan, na kilala bilang baluarte din ng mga Duterte. So, ito po yung nakuhang porsyento ni Vice President Sara Duterte. 88%. So, napakataas mga kabayan ha. Napakataas. Kaunti na lang yung kulang para maging 100%. Nasa kanya talaga yung Mindanao. So, kung ikukumpara nyo naman mga kabayan, yung Luzon at sa Mindanao, kung Baluarte yung pag-uusapan, yung nakuhang porsyento ni Leni Robredo ay 44% sa kanyang Baluarte. Dito naman po sa Baluarte ni Sara Duterte ay 88%. Doble po yung nilamang. O doble po yung porsyento na nakuha. Na doble yung 44 ni Leni Robredo, na doble ni Sara Duterte dyan sa Mindanao, mga kababayan. Talagang napakalakas po ng at solid po talaga yung suporta ng taga Mindanao kay Sara Duterte, mga kababayan. At dito po sa Luzon, si Leni Robredo ay hindi po natin masasabing solid yung Bicol para kay Leni Robredo, mga kababayan. So 88% po yung nakuhang porsyento ni Sara Duterte sa Mindanao. Si Rapi Tulfo po ay 7% dyan sa Mindanao. Leni Robredo ay 3% lamang po dyan sa Mindanao. Muntik pang muntik pang masiro mga kababayan. At si Bam Aquino 1%, Risa Hontiveros 0, at John Vic Rimulya 0 po yung nakuha dyan sa Mindanao. So kung pagbabasihan po natin itong survey ng Tangery at ng Pulse Asia, mga bayan, ay medyo naaaninag na natin, medyo nakikita na natin kung sino po yung magiging susunod na presidente sa 2028. Walang iba kundi Vice President Sara Duterte, base po sa survey na ating pong inihatid sa inyo, mga babayan. Ayan, uulitin ko po yung tanong ha, kung kayo po ang tatanungin, sino po yung gusto nyong maging susunod na presidente sa 2020? I-comment nyo lang po sa baba, mga bayan, para mabasa po namin sa mga susunod na araw. So hanggang dito muna yung ating update patungkol po sa presidential survey, at abangan po din nyo ha yung ating pong gagawing kalye survey for 2028 presidential election. Lilibutin po natin itong buong Bicol region, mga kababayan. So hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood.